iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Ganito ang damdamin ng bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mula sa makatabi hanggang sa pinakabagong tinawag ng Diyos na makabilang sa kanyang kawan o Iglesia. Dahil sa pagtugon ng mga kaanib sa utos ng Diyos na kanilang ipahayag ang kanyang katuwiran at ibalita ang tinamong kaligtasan, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay walang humpay sa pakikiisa sa mga gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo o mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang isa sa pinakamabisang pamamaraan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay ang pamamahayag. Tinatawag din itong Grand Evangelical Mission. Akay ng pag-ibig sa kapwa. Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay sama-samang nag-aanyayang ng mga panauhin, mga kaibigan, kamag-anak at mga mahal sa buhay upang dalhin sa mga dako ng pamamahayag. Sa panahon pa ng sugo ng Diyos sa mga araw, si kapatid Felix Y. Manalo ay nagsasagawa ng pamamahayag. Sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Andy G. Manalo, lalong pinaigting at pinalawak ang gawain ito. Dahil sa paglaganap ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo, ang Pasugo o God's Message Magazine at mga telecast at radio materials na binubuo ng Iglesia ay regular na nakararating sa iba't ibang bansa at mga teritoryo sa labas ng Pilipinas. Sa taong ito na itinakda ng kasalukuyang tagapapangalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo V. Manalo na taon ng puspusang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, kitang-kita ang aktibo at buong pagkakaisang pagkilos ng mga kapatid sa mga gawaing pagpapalaganap. Inilulusan ang kanilang gawain hindi lamang sa mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, kundi maging sa malalaking gusali at sa mga liwasang bayan. Marami sa mga panauhin dumadalo sa mga pamamahayag ng salita ng Diyos ang ngayon na ay kaanib na rin sa Iglesia ni Cristo. Kaya naman, puspusan din ang kanilang pag-aanyaya upang ang mga taong hindi pa kabilang sa kawan ay makaunawa rin ng pagpalisay na katotohanan at magtamo ng kaligtasan. Ang pagrumpay ng gawain pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay hindi lamang masusukat sa lawak ng darating ng pangangaral ng mga ministro, kundi maging sa bilang ng mga tunay na sumasampalataya na kusang loob na tumanggap ng tunay na bautismo at umanib sa Iglesia ni Cristo. Mula sa iba't ibang kalagayan sa buhay, kabihasnan, laki at kulay, ay tumatawag ang Diyos ng mga magbabalik loob sa patnubay ng dakilang Diyos sa gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Nagpapatuloy sa paglaki ang kanyang tawag.
dagdagan ang mga katuwang sa walang hintay na pagpapalaganap ng katotohanan. Kapatid na Romel at kapatid na Edwil, may daragdag ko lang na napakainit ng panahon, subalit mas mainit pa rin ang kasiyahan at damdamin ng mga kapatid natin na naririto po sa Quirino Grandstand. Kanina po sa ating paglilibot-libot kanina ay may mga nakilala po tayo na mga hindi haanib sa Iglesia ni Cristo. Ang sabi nga po nila kanina, kaya raw sila nagpunta rito ay sapagkat nagkaroon sila ng interes. Nakita raw nila yung makapal na tao at kinilabutan sila, kaya nagtungo sila rito ngayon para po mag-obserba. Kinukumusta po natin yung pamilya ni Ginoong Raul Ejercito na nakausap po natin kanina. Ang pamilya po nila hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, pero nagpunta rito para po makinig ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Para po sa kaalaman din ng mga sumusubaybay, ang tao po na naririto ngayon abot hanggang sa dulo ng Rojas Boulevard, sa dulo ng Quiapo. Andun po ang napakakapal na bilang ng mga tao na dadalo, sasaksi dito po sa Grand Evangelical Mission. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat po kapatid na Eric Sarate, at kitang-kita po namin ang kaligayahan ninyo sa piling ng ating mga kapatid na natitipon dyan sa Quirino Grandstand. Muli po, maraming salamat kapatid na Eric. Mamaya po, babalikan po namin kayo para po sa development dyan po sa Quirino Grandstand. Ngayon kapatid, ang nasa labas ng gymnasium. Subalit, maliwanag naman po na narinig nila at nakita yung pagtuturo ng mga salita ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga widescreens at speakers. maraming salamat po kapatid na Erwin Galatron. Pero bago po namin kayo bitawan ay Kapanayan para mahinga natin ng reaksyon tungkol po sa aral na kanilang napakinggan na ating kung sinasampalatayanan. Samantala, maraming salamat po kapatid na Erwin Galatron. Yan po ang ating update. Mula po rito sa Jetcan, ako po si kapatid na Erwin Galapon para sa Iglesia ni Cristo Television Network. maraming salamat po muli kapatid na Erwin. Sa wakatwid, kapatid na Romel, doon sa mga pagsambang kongregasyonal, nakadalo rin doon sa mga pamamahayag at pag-aaral ng doktrina ng Biblia. Kaagad-agad ba kaanib na sa Iglesia ni Cristo yung naging panuuhin natin? Hindi po kapatid na Edwin, meron pong may proseso na dapat daanan ang isang tao na nagnanais na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang isang nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Edwin, at alang-alang po sa ating mga televiewers, nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo, kinakailangan po niyang dumaan doon sa tinatawag na pagdodoktrina. Pag-aaral ng mga pangunahing doktrina ng Biblia. Sa English ay Bible study. Mayroong mga leksyon na dapat siyang mapakinggan tungkol sa mga pangunahing aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo. Dapat niyang maunawaan, sampalatayanan at ibuhay higit sa lahat. Para nang sa gayon ay isa yun sa pagbatayan para siya ay tumanggap ng banal na bautismo sa loob ng Iglesia ni Cristo. At pagkatapos po ng mga leksyon na maituro sa kanya, ay dadaan po siya dun sa tinatawag na pagsubok. Pinaka mababa po kapatid na Edwin ay 6 na buwan. Sa tuntunin po sa loob ng Iglesia ni Cristo, 6 na buwan po. Ano ko na sila man. Ano po ano po mag-picture? Mag-iikot? Hoy! Hoy!
Hindi, camera. We I don't break the camera. You know what I look like. It's okay. Just keep talking. I will be happy, Bugoy. Ay, hindi ko po alam. Tanong mo sa kanila po. Paggabi, hindi na masyado makti. Tingnan ka ni Daddy. Ba't tumahimik? Si Daddy nasa likod mo eh, nakatingin dito. Ay, Nakatingin Daddy. Sumunod sa'yo. Toy, baka tumakbo yan, Toy. Mamaya daw siya. May bisita rin pa rin si Taika. Taika, kaupuin mo na dito.
Kahit sana dyan, mami. Doon, Opo. Opo. Saan niya gusto mo po dyan? malapit sa... Ay, opo. May yung secretary ni Brothers, tanda na, 20 na. Opo. Meron ako mas matang-matanda. Fresh like that. 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 Wala ka rin magtangan daw. Kahit dito, meron mo. For 2 years. 2 Kapitana. Ay! Nandiyan na si Kapitana. Baka kailangan natin kumanta. Okay po yan. Kapitana. Si Kapitana. Andiyan, nagpa-park lang. Langapon po.